Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel at syempre nakita nyo naman sa thumbnail or title pa lang tala. Maglalaro muna tayo ng ganda-gandahan of course. Kasi nakita ko talaga sa press con nga ng It's Okay to Not Be Okay. Talagang dress to, sabi nga sa lumang linyahan, dress to kill talaga ang mga artista. Especially itong dalawang dalagita. Dalagita daw, itong dalawang dalaga, sina Cyril Manabat and of course, Bianca De Vera. Ayan. So, medyo na sinukpa ako doon na. But anyways, ayun nga, nakita naman natin kung gaano ka-pretty yung dalawa. Sabi nga, si Bianca ay parang a-attend talaga. Parang parehas silang akala mo, birthday nila. Parang nasa birthday party nila. Ang venue, hindi lang pang press con. Kasi, syempre, sa daming beses na namin nakaka-attend ng press con, may mga uma-attend talaga ng artist na uma-attend ng press con na ox lang naman ng mga damit, di ba? Caring-carry lang. But this time, kaya talagang bilib na bilib ako kay Cyril and Bianca. Si Bianca, again, parang akala mo ito yung parang second outfit niya o second dress niya after nung sobrang long gown na outfit niya sa kanyang debut. Ganun yung dating. Si Cyril naman, ayan din, debutante rin. Very sexy talagang. This time, medyo pinasilip niya na ang kanyang cleavage, diba? Kasi syempre, nung GMA Gala kasi, medyo tinago niyan. But anyways, parehong maganda, parehong balingkinitan, parehong sexy. Siguro kung may lamang lang, si Cyril talaga ay ang kanyang bumper. Yun talaga. Pero, in terms of sex appeal, alam naman natin na parehong malakas ang sex appeal ng dalawa. So, pag nag-survey ka nga ngayon, pag tinanong mo nga ngayon, parang laging sinasabi, etong dalawang to, si Bianca at si Cyril, eto yung parang, to be honest hindi naman sila talaga yung perfect, yung ang ganda-ganda, yung akala mo ang level parang mga Gretchen Barreto, Christine Hermosa, yung mga ganon, di ba? Or Don Zulueta nung araw, Marian Rivera, or yung mga ganong beauty. Hindi sila yung ganon Pero, because of their, yung appeal nila talaga, yun ang nagdadala sa kanila. Medyo malakas ang charm nilang dalawa, malakas ang matindi ang sex appeal. That's why, medyo angat talaga sila sa karamihan ng mga artista ngayon. Aside from, of course, ako proven na talaga na ni Cyril ay magaling umarte. Since bata pa lang naman siya, ay artista na siya. Kaya hindi na ako nagtataka kung up to now, ganun pa rin siya. Or mas mahusay pa siya syempre ngayon. But anyways, ayun naman si Bianca, of course, marami siyang dapat pang patunayan. Pero for me, ang ingay-ingay kasi ng dating niya ngayon. Ang dami niyang fans, talaga nakakatuwa. Pero one thing about them, ramdam na ramdam mo yung closeness. Wala sa kanila yung parang pag ipagkukumpit mo sila, walang ganon Tsaka yan nga, again ulitin ko ang gandang tignan nito mga batang artista na to na talagang nag-outfit. Alam mo na nag-i-invest sila sa itsura nila, di ba? Nakita mo naman si Bianca sa dress niya pa lang at sa ayos ng buhok niya, di ba? And yung makeup niya, bagay na bagay lang. Si Cyril naman, nakalugay lang. Pero talagang kita mo naman, expose yung kanyang kung ano yung asset niya, medyo pinapasilip niya. And of course, si Cyril kasi sometimes mas bagay talaga sa kanya yung ganyang hair, yung nakabagsak lang. Kasi nakita ko na siya na parang nakapusod Mas bet ko talaga siya yung ganito kasi mas lumuluta, mas oozing ang kanyang sex appeal. But anyways, ayan, when it comes to siguro at this point kung love team ang pag-uusapan, mas mas maraming gustong ma-link. Si talaga yon, si Bianca talaga, walang duda. Alam naman natin na ngayon nga, di ba, meron ng may Will Ashley and Dustin Yu na medyo nagkakatalo-talo pa, di ba? And ngayon, nadagdagan na naman dahil dito nga sa seryeng It's Okay to Not Be Okay ay si Luis Abuel naman ang kanyang ka-love team, ang kanyang ka-partner. Alam naman natin yung Korean version kung ano yung character nila, di ba? Ito yung parang silang dalawa in love sa isa't isa. But then, ayun na. So parami ng parami. Si Cyril, even before kasi dati, parang bagay talaga siya kay Elijah Canlas noon, di ba? So, of course, si Zaijan Heranilla, yung mga ganun. Kaya lang, medyo nag-iba kasi ang landas ang takbo ng yung path ni Cyril pag sa career.
hindi siya more on ano hindi siya more on love team. Hindi siya more on pakilig. Si Cyril, para siyang to be honest, para siyang Andrea Brillantes, yung pwedeng tumayo ng sarili lang niya, yung ganon. Pwede mo siyang i-love team kung kanino, pero mas aangat siya, mas tatayo siya, mas titindig siya pag solo lang talaga siya. Kasi mas marami siyang pwedeng gawin eh. Like, alam natin kung ano yung capacity ni Cyril, di ba? So, bata pa lang, artista na at magaling. So, yung ganun, nasa ganung era siya. Samantalang si Bianca naman, nandun siya sa character ng mga, ano ba, parang mga Julia Montes nung araw, or, ayun, Catherine Bernardo nung araw. Yung kailangan talaga, yung mas cute tignan pag may love team, yung ganon. Ganon yung nakikita ko sa kanya. Si Cyril, which is okay lang naman, kasi marami naman talaga dito sa Pilipinas, talagang ang love team ang mas bet ng mga Pilipino. Talagang nabubuhay ang mga Pilipino kapag may anggulo ng pag-ibig. Mas gusto yung ganyang eksena. So, ako, walang problema doon. Pero yun nga, going back sa paano natin, ganda-gandahan segment. Ayan. So, sino sa inyo, wag nating daanin sa wag natin sa daanin dahil idol niyo siya or what. Ano lang talaga, kumbaga parang opinion, honest opinion nyo lang, sino sa kanilang dalawa ang tingin nyo ay yung talagang oozing, yung lutang na lutang, yung kagandahan, yung talagang pag pinagtabi mo sila, ang dalawa, sino ang mas mapapansin. Although, syempre, parehong maganda, magkaiba ng beauty. Yan ang sasabihin ng marami. Pero yun nga, ang tanong ko, kung boboto kayo, kanino kayo mas nagagandahan? Kay Bianca ba? Kay Bianca ba o kay Cyril? So, ako, syempre hindi ako boboto dahil ako nga nagtatanong eh. But anyways, in person kasi, ako to be honest, malapitan, nakita ko na sila eh. Yung pag tinitignan mo, ako medyo, si Bianca kasi, hindi, ito na lang. Si Cyril kasi, hindi nakakasawa yung itsura niya. Pag tinignan mo, yung malapitan, kahit malapitan, kasi, pwede siyang inosente, pero pwede siyang deadly. Yung ganun ang dating niya. So, hindi mo pagsasawaan. She can play yung pwede niyang laruin yung mukha niya ng paiba-iba. Plus, of course, may asset nga siya na wala yung iba, di ba? So, pwede siyang mag-portray ng medyo mas adult na, mas sexy, yung mga ganon. Si Bianca nga, tulad ng sinasabi ng iba, ay parang Ann Curtis. So, ako naman hindi, kasi hindi ko nakikita, to be honest, hindi ko nakikita si Ann Curtis kay Bianca. Kasi si Ann Curtis, bata pa lang nakita ko na eh. Mistisang-mistisa si Ann. So, na-interview nga namin siya noong pa. Talagang pa lang siya, teen na teen, siguro mga 12 years old ba, yung ganun. Kitang-kita mo ng klarong-klaro yung face niya na ang ganda-ganda niya. So, kasabi ko nga noon pa sisikat si Ann Curtis kasi yun talaga, super pretty. And si Bianca, so hindi ko nakikita yung iba kasi ang ganda talaga, iba ang itsura ni Bianca kay Ann Curtis. Ako na magsasabi, hindi ko alam kung bakit may mga nagsasabi na nakikita nila yon. But katulad, nakikita nila. Katulad dito, halos face-to-face na kami kanina, no? So, ayan. Tignan mo, di ba? Ang ganda kasi, ang ganda ng itsura ng yan. Number one, nakakatulong yung bungis-ngis. So, kaya yun na lang. So, for you, sa mga nanonood ngayon, sino sa inyo yung parang mas kabugera, mas eksenadora ang ganda, yung tipong pag nakita nyo in person, ng face-to-face, matutulala kayo, may starstruck kayo. Kasi ako talagang, kanino ba ako na starstruck nung araw? So, yung mga ganyang beauty, like, for example, noon, of course, si Gretchen Barreto, sila Don Zulueta, sila Rufa Gutierrez, Aiko Melendez, marami. Kasi nung time na yun, ang gaganda talaga ng mga artista. Yung pag tinignan mo yung kutis nila, lalo noon, pag nag-i-interview ako ng face-to-face sa kanila, sabi ko, ganda naman ng mukha nito, parang kung ano yung maglalaro sa isip mo, diba? But anyways, ayan na, sige na, for you, sino ba mas kabugera, mas eksenador ang ganda? Si Cyril ba o si Bianca?